Hello po, good morning. Ayan, update po tayo dito sa Verdanza project po namin sa Gentry. Ayan, ito po yung second update ko. Medyo marami po kasi kaming project, so medyo malayo rin kaya hindi rin po tayo makakapag-update ng medyo marami at mahaba-haba. Pero kung gusto nyo po sa Facebook page namin, kung gusto nyo maraming updates, meron po doon, kaso mga pictures lang po ang iba. Kasi ang team po ng Ray House Makeover is nagsisend po sila ng pictures ng mga na-accomplish po nila nung araw na yon. So ito guys, recap lang tayo. Corner lot po yung unit nila, sir. Ayan, I think nasa 80 something yung lot area nito. So medyo malaki kumpara po sa mga ginagawa namin sa Lumina. So, doon po sa mga gustong magpa-renovate sa amin ng unit, katulad po nito, existing na po yung pinaka-unit o bahay, then extension, renovation na lang po ang loob. Pwede po kami within Tansa, 13, and General Trias o Gentry. Ayan. So guys, ang nakakatuwa sa team namin kasi yung iba talaga matatagal na. Then, since dumadami po yung projects natin, nagdadagdag po kami ng paisa-isa, dalawa, minsan. Tapos, mga halos kamag-anak na rin po ng ating mga team. So, dito, naghatid na po kami ni Ray ng mga scaffolding na gagamitin sa ating renovation, lalo na sa extension po. Dahil ito po is second floor po yung pinaka-extension, tapos with balcony. So, magkakaroon na tayo ng idea kung magkano ba talaga ang gastusan pag naka-second floor na yung pinaka-extension. Kasi po sa Lumina, bawal pa, hindi pa siya pinapayagan i-extend pataas. Pero dito, sa Verdanza, pwede po. And I think nasa 10,500 lang po ata ang construction ban nila. Unlike po dito sa Lumina, nasa 50,000. So guys, pagdating sa renovation, lagi ko po nasasabi, sa pinaka-extension po talaga ang pinaka-magastos. Pagdating po sa materyales, pagdating po sa mga tools, at pagdating po sa labor, mas matrabaho po siya, marami pong gagawin sa kanya. Kaya kung sisingilin po kayo ng medyo mataas, wag na po kayong magtaka. Kasi talagang matrabaho siya. So ito guys, pag nag-i-start po ang team, nagbibigay po kami ni Ray ng bigas. May pabigas. Kasi usually, naka-stay in po ang ating team. Yung ibang team natin. Kasi syempre, labas na ng Lumina. Medyo malayo-layo na. Alam nyo na. So, para hindi rin sila mapagod, hindi rin ma-hassle, saka uuwi, papasok, ganyan. So, start na tayo agad. Medyo maganda yung weather, kaya nagpahukay na po si Ray. Then, ito nga po pala, may tansi tayo dyan, pinaka-guide, kasi si mismong developer po is naglagay na rin po ng mga bakal na kung hanggang saan lang po ang boundary ni client owner, tsaka po ni katalikuran niya o katabi niyang bahay. So, ito guys, ang kagandahan dito is wala pa siyang katabi na nagpagawa na or nagpapagawa na. So, medyo makakakilos po kami ng maayos. Yung iba pong mga materialis namin, pwede po namin mailagay sa ibang parte po ng unit. Ayan. Pero syempre naman, hindi naman po yun itatambak lang. So, may mga part po na titibagin, gawa ng nasa plano po yan. May sinusundan tayong plano. Kung mapapansin nyo, mabilis lang po siyang tibagin. Gawa ng ito po is CHB po yan. So, meron na tayong mga nakatayong poste dyan. Actually, ito guys, ang sa plano po, 12mm lang po na bakal, pwede na. Pero, nag-request po yung may-ari na gawin pong 16mm. Gawa ng ito po is may second floor. So, kung pagdating ng araw gusto niya ipa-third floor, pwede. So, pagdating sa renovation, ang inuuna po ng Ray House Makeover is yung pinaka-extension. Hindi po ang loob. Gawa ng magkakaroon tayo ng demolition dyan. Siyempre, kung meron na nagpipintura,
madudumihan lang po yun or magagasgasan. Hindi rin po pwedeng mag-tiles na tayo dyan, di ba? So, yung mga poste po is nabuhusan na, napaka-solid ng ating mga poste dyan, no? Talagang hindi tinipid sa bakal. So, yun din po talaga ang advantage ng ang pinakakontrata nyo is hiwalay po sa labor at sa materyales. Ayan na po yung mga scrap. Ito po yung mga natibag, maliliit lang po ang bakal niya. So, given naman yun kasi kanya-kanya yung mga developer ng kanilang mga pabahay, pa-housing. Ayan. Pero sabi nga nila, mas matibay pa daw ang extension dito gawa ng talagang sandamakmak ang bakal. Ayan, talagang hindi tinipid. By the way, share ko rin po sa inyo. Sa amin po kasi, pwedeng kami po ang mag-asikaso ng mga materyales, pwedeng kami ang bumili, kahit po hiwalay ang labor sa materyales. Pero dito po sa Verdanza, mas gusto po ni client ko na sila na lang daw po ang mag-aasikaso ng materials. So, sa akin, pabor yun kasi talaga nakakapagod po talaga mag-asikaso, lalo na kung may mga gate pass na kukunin. Then, ang gate pass natin is valid lang for 3 days. Sa Lumina, 1 week. Sa iba naman po, 1 day lang. So, need mo ulit kumuha kinabukasan. So guys, itong mga tinibag po na yan, na bato, mga nahukay na lupa, ipapahakot din po yan sa hardware. Ayan, pwede po kayo magpahakot sa hardware. Meron 1.5, may 2K, depende po kung magkano po yung singilan nila. Hello po, good morning. Ayan, update po tayo. So, I think nasa second week na po kami. So, dito po ang materyales, yung may-ari po ang bumibili. So, nag-request lang po kami for deliver. So, bali guys, ito is full renovation po siya, corner lot. Ayan. So, andito yung ating mga materyales. So, kahit corner lot siya, hindi siya sagad kasi hanggang dito lang yan, oh. So, the rest niyan is parang patwalk. Yan ang team. So, bali guys, ayun nga, si client po ang nag-aasikaso ng materyales kaya hindi ko po siya matatrack. Sana pag natapos po ito, i-share po sa atin kung magkano po inabot ng kanilang materyales. Pero I think talagang mahal po talaga ang gagastusin kasi tingnan nyo naman sa bakal pa lang talagang halos hindi tinipid. So guys, ito yung sinasabi ko sa inyo na kahit extension lang ang gagawin, kahit maliit na extension lang yan, malaki po talaga ang gastos pagdating sa materyales at the same time matrabaho siya. Kaya wag po kayong magtaka kung bakit mahal ang pinaka-labor dyan kasi pagkatapos po yan maitayo, finishing pa. Tiling works, ceiling works, painting works, marami pang gagawin. Wirings. Ayan po ang itsura. So, ang kagandahan lang dito sa pwesto namin, corner lot is, meron kaming lalagyan ng mga materyales. Kumbaga, nakakagalaw po ng maayos yung team. So guys, dito sa loob, hindi pa kami nakakapag-start sa loob kasi ang inuuna po namin extension. Ayan, ang daming pinolik board. Mga semento, bakal. So ganito ng itsura nito. Ito naman po yung itsura ng ating second floor. Ayan, nagsasapin na po sila sa ating pinaka-slab. Gamit po yung coco lumber tsaka pinolik board na 1/2. So hanggang dyan lang po ang pinaka-extension ni client. So dito po sa part ng mga coco lumber, dyan po is may bathroom. Tapos dito po is may kwarto. Then, meron tayong canopy sa may unahan na parang 1 meter po ang pinakalapad. So guys, ito, ang kagandahan na nauna po sila nagpagawa.
kay kapitbahay is yung pinakalikod, yung CHB is mapaplastering pa po yan. So malaking bagay rin kasi talaga na nakaplastering at the same time malalagyan nyo rin po ng waterproofing. Pero ito nga si kapitbahay pag nagpagawa siya at nagsariling pader din po siya, yung part po na yon na hindi na mapaplastering, baka po prone sa leaks. Ayan. So yung asintada nila halos nabuo na nila. So dito pa sa may unahan. So yung pagpasok po ng materialis dito is pakonti-konti lang kasi limit lang yung space. Buhangin, graba, CHB, yung mga bakal, mga kahoy. So ang ginagawa ng team dyan, ang diskarte nila, pag halos na-consume na nila, tsaka po sila magsasabi ng kanilang mga materials na kailangan. So, ito pa pong mga ipapahakot, mga lupa na kailangan pong hakutin ng hardware para mas malinis po siya once na nag-deliver po ng mga materyales. So, ganoon naman sa amin, well-instructed naman sila kung ano yung mga gagawin. Kung sakaling kulangin ng materyales at may iba pong pwedeng gawin, ganoon naman po. Ganoon naman ang pagkaka-instruct natin dyan sa mga kasama natin sa hanap buhay. Ayan, so i-schedule na po natin ang pagbuhos ng ating slab dyan. So dito po sa taas, sa existing unit, wala pa tayong gagalawin. Gawa ng sabi ko nga, hindi naman tayo pwedeng mag-tiles dito. Nakita nyo naman, dito tayo naghahalo. Hindi pa tayo pwedeng masilya, magpintura, 'di ba? Kasi madudumihan, tsaka may mga demolition pa diyan. So unahin po muna natin yung pinaka-extension. Bubuhusan pa po yung mga poste, magkakaroon pa ng palitada. Pag-aabang po ng mga tubo. So matrabaho talaga siya. Pero kung ako ang tatanungin, siguro po naglalaro sa 1.5 to 2M. Aabutin yung kanilang materyales. Pero syempre dapat talagang may pasobra para hindi naman pumabitin yung gawa. So nagdagdag po tayo sa team para po full force na mapabilis po yung ating gawa. Lalo na ngayon mahirap kasi nag-uulan-ulan and alam nyo na nasa labas pa naman ang aming trabaho. So hindi tayo makaka-forma niyan kung halimbawa umuulan. Ayan. So, after po mabuhusan itong ating slab, ayan, asintada na pataas na yan. Tapos, para naman po sa pag-roofing, ang susunod nating materyales. So, hindi pa tapos ang gastusan. Kung nakita nyo may mga asintada, palitada na dyan ako. Wala pa tayo sa kalagitnaan ng ating renovation. Ayan po, diba? So, matrabaho talaga. Iakit mo yung buhangin, yung semento, yung tubig. Pero ang kagandahan po dito is meron silang tubig. Sa loob niya po kasi wala. So nahihirapan kami dun sa dalawang project namin na walang supply ng tubig. So ayan guys, halos natapos na nila yung mga para sa bakal. I-assemble na lang po yan. Kumbaga nabaluktot na po nila lahat ng bakal, i-assemble na lang. Ayan. So, limit lang yung ating pag-order ng materials gawa ng wala na po kasing space. So, kumbaga parang in-out yan. In-out, in-out. Parang ganon. So, kung natapos na po nila o naubos na po nila, tsaka lang po natin papasukan ulit ng materials. Ayan, o diba? Ang bilis lang. September 2 po kami nag-start dito. Anong araw na po ngayon? September 19. So, parang nasa 2 weeks na mahigit. Pero tingnan nyo naman ang trabaho. Napakabilis. So, yun din po talaga ang kagandahan na ang makukuha nyong contractor o gagawa sa bahay ninyo is may alam na at knowledge dito sa ating mga renovation pang mayaman.